para hindi na natin paghintayin yung ating preacher, Brother Aaron. Amen. Hallelujah. Siguro tayo na rin tayo mga kapatid. By the fire of your spirit, consume me, Lord, and make me more like you. want to break me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Let me be used, Lord, by you. Consume me, Lord. Consume me, Lord, with the fire of your spirit. Consume me, Lord, and make me more like you. Want to break me, Lord, and bless the broken pieces of my life, and let me be used, Lord, by you. Oh, consume me, Lord. Consume me, Lord, with the fire of your spirit. God bless you, Brother Aaron. Consume me, Lord, and make me more like you. Won't you break me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Let me be used, Lord, by you. Let's sing that again. Consume me, Lord. Consume me, Lord. Consume me, Lord, with the fire of your spirit. Consume me, Lord, and make me more like you. Won't you break me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Let me be used, Lord, by you. Let me be used, Lord, by You. Amen. 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 Hallelujah. Tayo yumuko, tayo manalangin. Lord Heavenly Father, our most precious God who is in our presence right now at this simple time, the stillness of our Lord Jesus Christ is within us. Lord, papasalamat kami, Lord, sa buong araw, Lord, na ibinigay niyo, Lord, sa amin, Lord. We thank you, Lord, for the strength. We thank you, Lord, for the protection, Lord, for the provision, Lord, in terms of physical, financial, even spiritual provision, Lord. You have always provided kung ano ang pangangailangan namin. Lord God, marami kaming ginawa, Lord, sa nagdaang araw, Lord. Marami pa rin kaming pagdadaanan, Lord, sa mga susunod na araw, Lord, hanggang sa inyong pagdating, Lord. But at this very moment, we want to offer this service sa inyo, Lord God.
Walang ibang tao, Lord, na nais naming maitaas, Lord, sa gabing ito, kundi kayo lamang, Lord. And we want to serve you, we want to worship you, Lord, because wala nang mas importante na dapat gawin ng mga pinili niyo, Lord, sa huling panahon, kundi ang purihin ka, Lord, at sambahin ka sa huling panahon. And Lord, maaring kami ay may hina, Lord, maaring kami ay nakapag-isip ng hindi nyo nais, Lord, nakapaggawa kami ng mga bagay na hindi nyo rin nais, Lord, or even nakapagbitaw, Lord, ng mga salitang hindi nyo gusto, Lord. Patawarin nyo, Lord, ang bawat isa, Lord. Lord God, walang imposible sa inyo, Lord. Walang kasalanang hindi nyo kayang linisin sa gabing ito. The truth is, you have overcome sin 2,000 years ago, and right now, we are just confirming everything na inyong pinangako sa mga pinili nyo, Lord. And right now, Lord, bigyan nyo kami ng lakas para tanggapin, Lord, ang inyong salita. Give us the revelation for tonight's message. This is your message, Lord God. At Lord, tulungan nyo lamang ang bawat isa. Sa mga papunta pa lamang, Lord, sa mga nasa tahanan lamang, sa mga nasa Zoom, Lord, we are just receiving the same word na maraming pinagdaanan throughout the church ages, but until the last age, ay nandito pa rin ang inyong salita, Lord God. Lord, we also pray sa aming dear Pastor, Lord, Pastor June Esguerra, Lord, na ngayon ay hindi nasa magandang kondisyon physically, Lord, but this is just a sign, Lord, na although kami ay nasa mahinang katawan, Lord, may isang Diyos na hindi nangihina, Lord God. And walang makakapagpigil sa amin, Lord, para sambahin ka sa gabing ito. Not even our own weakness can hinder us from serving you, Lord, because you are the source of our strength. You just allow things, Lord, na manghina. You just allow things na magkulang, Lord, para makita namin, Lord, ang isang Diyos na hindi nagkukulang. Lord God, give our pastor the strength, Lord, to regain his strength. Alam namin, Lord, na marami pa kayong ipapagawa sa kanya, Lord, tulad ng nais niyo, Lord, sa bawat isa, Lord, na nandito, Lord. You keep on providing on us. You keep on giving us what we need, Lord God. Kaya, Lord, nais ka lang naming maitaas, Lord. Nais ka lang naming makita, Lord, sa mga salitang maririnig namin. Sa bawat salitang kakainin ng aming spiritual na katawan, Lord God. Hanggang sa inyong pagdating, Lord, we will worship you. We ask this in your mighty name, Lord Jesus Christ. Can we all say, Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Siguro, bago po tayo umupo, let's read a few verses. Pasensya na, hindi ko na-send yung notes. But maybe you can keep up with me na lang. This is a simple message lang ng ating Panginoon na binigay niya sa akin. Ephesians 2, verse 6 to 10. Familiar verses. And I hope kahit na ilang beses na nating narinig ng mga verses sa Bible, ay fresh pa rin ang salita ng ating Panginoon sa atin, mga kapatid. Amen. Ephesians 2, verse 6. And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might shew the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. For by grace are you saved through faith. Amen, hallelujah. Do you believe that, mga kapatid? Na biyaya lamang ng ating Panginoon, mga kapatid. And that not of yourselves, it is the gift of God. Kaya wala ditong kayang itaas ang kanyang sarili. Not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Amen, hallelujah. Ang Panginoon na po ang mag-bless ng kanyang salita. Makakupo na po ang bawat isa. Good evening po sa ating lahat, mga kapatid. And as I open the Zoom, amen, hallelujah. We have 23 participants. And alam kong
Meron tayong pinagdadaanan, ang physical church natin ngayon pinagdadaanan. Pero actually, nung nalaman ko to, pagpasok ko sa church, hindi ko alam kung bakit, pero nakita ko agad yung connection kung bakit nasira yung aircon. Kasi, mga kapatid, ang title po ng message ko for tonight is Confirming the Works of God. Mga kapatid, mamaya makikita natin kung paano nako-confirm yung works ng ating Panginoon. And I know, nandito pa tayo sa ating laman, we feel things, and we are still experiencing a lot of situations, mga kapatid. Pero I believe kung ikaw ay pinili ng ating Panginoon sa huling panahon, hindi yung simpleng walang nasiraan tayo ng aircon ay mapipigilan yung pagsamba natin sa ating Panginoon. Mamaya, hindi ko alam kung bakit nagsumakto yung condition, yung situation natin ngayong gabi, pero mamaya makikita natin na lahat ng bagay ay may purpose, mga kapatid. All things work together, mga kapatid. Kaya nga although alam ko, medyo ramdam ko yung spirit dito, ngayon, hindi naman siya negative, pero ramdam ko lang na pagod. But napapansin ko naman, and I believe most of us napapansin, lalo na pag prayer meeting talaga, kapag gabi yung service, pagod tayo. Kasi nga, it's normal sa ating human body na kapag gabi na, kapag tapos na yung araw, it's actually the time for us to rest. Pero mga kapatid, hindi lang kasi physical rest ang importante sa mundong ito bilang mga Kristiyano, mga kapatid. Although, nandito tayo sa laman na napapagod, pero meron tayong kaluluwa na nagkakaroon ng lakas sa salita ng ating Panginoon dahil sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga, I thank the Lord, mga kapatid, na nandito tayo. Kahit na galing tayo sa trabaho, galing tayo sa mga eskwelahan, galing tayo sa kung ano-ano man. Because I believe that you are here for a purpose. And I believe yung mga nasa Zoom, nandito rin sila, nakikinig. Dahil may purpose ito. And probably hindi natin nakikita yung purpose ng ating Panginoon sa atin on a daily basis, mga kapatid. Pero kapag may plano kasi ang ating Panginoon, hindi ito basta-basta nasisira. Actually, hindi talaga masisira ang plano ng ating Panginoon. Even His Word, mga kapatid, is an eternal Word, mga kapatid. Heaven and earth shall pass away, but His Word shall not pass away, mga kapatid. And actually, sa gabing ito, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano nako-confirm ng ating Panginoon yung plano niya para sa atin. Actually, ang ending nito is through us. Through us, kung paano niya maiko-confirm yung gusto niya para sa atin. And siguro magbasa tayo ng just to introduce this message sa ating lahat. Basahin natin sa message na paradox. Siguro, ito lang siguro yung i-hit natin. Now, Pentecost was a paradox. I think one hit lang naman yan. And I hope, although medyo hindi masyadong malamig, pero hindi rin naman masyadong mainit, yung focus natin ay 100% pa rin sa ating Panginoon. Kasi mga kapatid, hindi dapat maging hindrance na kulang tayo sa ganito, kulang tayo sa lakas, para purihin ang ating Panginoon. Kasi kung ganun lang naman pala, mga kapatid, we can just ask for our Lord God na bigyan tayo ng lakas sa gabing ito. So, basahin natin, now Pentecost was a paradox, how that God chose a bunch of illiterate fishermen that didn't even know their ABCs. There is told that Peter couldn't even sign his own name. The Bible said that he and John, Acts 4, was ignorant and unlearned, but yet they taken notice that they had been with Jesus. That's the main thing, and how God chose. Sabi sa next paragraph, now the church had trained up a bunch of men for that. Thousands of fine intellectual priests who know that word, they said, from all the meanings of it and everything, studied it day and night, just had it in their heart, and failed to see it. Sinasabi ng ating propeta, may mga mas magagaling pa sa atin, mga kapatid. May mga nag-aral sa Sunday school, mga nag-aral sa Bible school, nag-aral, pinalaking
sabihin nating relihiyoso, binabad talaga sa sa mga church activities, sa mga religion, mga kapatid, and yet sinabi ng ating propeta, nag-fail silang makita ang ating Panginoon. And God chose a bunch of men that didn't even know how to sign their name. That was a paradox. From taking a man who was trained for the word and by the word, and take a man know nothing about the word and confirming the word through him. That was a paradox. Certainly was. Amen. Hallelujah. Sinasabi lang dito ng ating propeta, may mga bagay talaga na sometimes we question ourselves, are we worthy to take the word? Hindi nga tayo, kung titignan natin yung past lives natin, mga kapatid, hindi mo masabing karapat dapat tayong tanggapin tong salita. Pero ang maganda dito, hindi ikaw ang pumili sa sarili mo, kundi ang ating Panginoon ang pumili sa atin. At hindi kanya pinili, mga kapatid, nung pagpasok mo kanina. Hindi ka pinili nung pag-click mo nung Zoom link, nung nakita natin sa GC. No. Pinili ka niya before the foundation of the world. At mga kapatid, you don't question God kung bakit kanya pinili. You just have to be grateful na pinili ka ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sa Bible, makikita natin yung story nung disciples ng ating Panginoon na hindi mo talaga maintindihan na may mga Pariseo naman nung panahon ng ating ni Jesus Christ na nandito siya sa laman, mga kapatid, maraming mga Pharisees na nag-aral ng mga scribes ni Moses, ng mga sinasabi ng mga Old Testament saints. And yet, bakit hindi yun ang pinili ng ating Panginoon? Bakit itong mga sabihin nating hindi I think nawala yung mic. Siguro manghiram na ako. And I believe, mga kapatid, hindi basta-basta pumipili ang ating Panginoon na, sige, pipiliin ko sila dahil kulang sila. And I believe, hindi rin pipili ang ating Panginoon kasi sobra sila, kundi pinili ka ng ating Panginoon dahil mahal ka niya. Amen, hallelujah. Alam nyo, I think it's been few weeks na nagkakaroon tayo ng experiences sa technical. Dito sa church ito, sabihin may pinagdadaanan tayo. Pero mga kapatid, if you believe that our God is here, ma-overcome natin to. Na-overcome nga natin yung pagbili sa simbahang ito. Na-overcome natin yung sarili nating laman. To overcome another year, mga kapatid. It's already 2025 and yet here we are. We are still serving our Lord, mga kapatid. Ano ba ito, mga kapatid? Planado ba natin to simula nung isinilang tayo na sabihin ko natin 27 years from now, nandito pa rin ako? No, mga kapatid, hindi nga ikaw yung nagplano sa sarili mong buhay, kundi ang ating Panginoon. Kaya, right now, wala kang ibang kayang gawin kundi pasalamatan lang ang ating Panginoon. Basahin natin another message, time-tested faith. I wish to read tonight, being that the meeting is just a little on its way now. So I hope makita natin ito. Dito natin ma-realize, mga kapatid, na itong nilalakaran nating buhay sa planet Earth, mga kapatid, is actually a great story ng ating Panginoon. Makikita natin na yung mamaya may mention ko even yung pagkadapa mo, even yung pagka-experience mo na nagkaroon ka ng maling kondisyon, even nung dumating ka sa situation na hindi tama sa mata ng ating Panginoon, parte pa rin pala ito ng trabaho na gustong gawin ng ating Panginoon sa atin. So tuloy natin, not to take too much time. We got around 1,000 miles to drive right away, and I want to read from the book of St. Mark, the 11th chapter, of St. Mark in the 22nd verse. And Jesus answering said unto them, have faith in God. This little word, faith. Have faith in God. And for a subject, I would like to use this, time-tested faith. Those 3 words, time-tested faith. It's just 3 words, but oh, what it means. Mga kapatid, we are living in a world na nasa ilalim tayo ng
dimension ng oras. We are living 24 hours a day lamang. Walang 23, walang 26, walang 25. But yet, mga kapatid, araw-araw tayong binibigyan ng pag-asa ng ating Panginoon. And araw-araw din tayong tinetest ng oras. Pero ano bang tinetest sa atin? Tinetest ba yung bank account natin everyday kung lumalaki? Is time testing yung kaalaman mo everyday kung araw-araw, kung kunyari estudyante ka, kung araw-araw may natututunan ka? No, mga kapatid. Time is actually testing your faith. Mamaya makikita natin kung bakit. It's just 3 words, but what it means. And I'm told in the Old Testament that faith in the Old Testament was the same way it is in the New Testament. So many people stumble at the thought of faith, but it's so simple to have faith. Actually, mga kapatid, kung titignan niyo po yung stature of a perfect man, faith is the first step. Faith is the first part ng stature of a perfect man, mga kapatid. It's actually the foundation, mga kapatid. Kaya nga, sinasabi ng ating propeta, it's so simple to have. Pero mga kapatid, it's so simple to have, but it's not so simple to keep. Pwede mong sabihin na kakatapos mo lang mag-prayer meeting, punong-puno ka ng pananampalataya mula sa ating Panginoon, and yet, the next day, pag dumating na yung mga challenges, mga kapatid, para bang hindi ka umattend ng prayer meeting? Parang hindi ka umattend ng Sunday service. Kasi mga kapatid, hindi, what I'm trying to say is, although may faith tayo na binigay ng ating Panginoon, itetest yan ng ating Panginoon kung worthy ba tayo sa pananampalataya na ito. And although we know na tayo ay pinili, mga kapatid, hindi tayo hayaan ng ating Panginoon na para bang i-babysit niya lang tayo, i-spoon feed lang tayo ng ating Panginoon para lang masabing pinili niya tayo, mga kapatid. Kasi kung tayo ay anak ng ating Panginoon, meron siyang gustong ipagawa sa atin. And I believe most of the elders here ay may mga anak na, may mga pamilya na. And alam ko, because I was raised as that na hindi tayo pinalaki dito na para bang mga spoiled lang na mga anak na kung anong gusto natin makukuha natin. Kaya nga tayo pinag-aral, kaya nga tayo binigyan ng pinapagalitan, pinapalo tayo kapag nagkakamali tayo. Kasi ang gusto ng mga magulang natin is ano yung pinaka maganda para sa mga buhay natin. Kasi magagamit kasi natin ito. Paano pa yung ating Panginoon who is our great Father? Of course, kung ano yung nais niya sa atin, mga kapatid, and that's perfection para sa mga anak niya, mga kapatid, may gagawin talagang pag-test ang ating Panginoon sa atin. That's why, wag nating sabihin na we are already 19 years na sabihin nating message believer. To some, that's few. To some, that's already matagal na. Pero mga kapatid, ang papasukin kasi natin eternity. So wag mong sabihin na yung faith mo is worth 19 years na, kaya kung ano man yung sabihin sa'yo, kung ano man yung gawin mo, tama na sa mata mo. Yung papasukin kasi natin, mga kapatid, is an eternal condition na kung saan perfect lahat. Actually, hindi mo na nga kailangan ng pananampalataya sa eternity. Ang kailangan mo na lang doon ay pag-ibig dahil nandun ka na nga sa eternity. You are already in a condition na perfect na. You are already in a condition na glorified ka na. So you don't need already faith para lang to survive there. Pero ang kailangan mo doon ay pag-ibig, mga kapatid. And yet, sa short amount of time na nandito tayo sa mundong ito, hindi natin kaya ma-project yung pag-ibig ng ating Panginoon. And although kaya nating sabihin, kaya kong mahalin yung kapatid ko, kaya kong mahalin yung pastor natin, pero kapag tumalikod, iba na yun nasasabi. Kapag nakagawa ng mali yung kapatid, nag-iiba yung paningin natin na para bang hindi natin sila makakasama in eternity, mga kapatid. That's not how God wants us to be, mga kapatid. Sabi nga, it's so simple to have faith. Faith cometh by hearing, mga kapatid. So right now, if you are hearing the Word of God, you're actually getting faith. Not from me, mga kapatid. I'm just trying to relay kung anong nais ng ating Panginoon. Actually, sa totoo lang, mga kapatid, lahat tayo dito nangangailangan ng faith. Kasi nga, there are days talaga na para bang kapag
tinest ka ng ating Panginoon, para bang hindi mo na kaya. Kaya nga, every day, as much as possible, we seek God. As much as possible, every day, we pray. Kasi hindi natin kakayanin itong mundong ito na tayo lang, mga kapatid. Kahit gaano pa tayo kayaman, kahit gaano pa tayo kagaling, katalino, mga kapatid, yung challenges na nangyayari sa atin ngayon, mga kapatid, kung wala ang ating Panginoon, susuko tayo. Kanina nga lang, actually, natuwala ako nung sinundo ko sila, Mami, marami kami pinag-usapan, mga problema din, mga utang, mga kahinaan. Pero mga kapatid, what struck me, is sinabi nila, kung wala yung ating Panginoon, wala tayo. Ang maganda, nandito ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya we can face every day, we can face every challenge, mga kapatid. Anong pinagkaiba natin sa mga denominational churches? Anong pinagkaiba natin sa ibang relihiyon, mga kapatid? Kapag may challenge sa kanila, hindi na nila alam yung gagawin nila, magbabackslide pa sila. But tayo, every time we face challenges, every time we face trials, we can always say, thank God for the strength, mga kapatid. Amen, hallelujah. And alam nyo, di na nga natin alam saan natin kinukuha yung lakas natin. Sometimes, 8 hours of sleep is not enough to recover your strength. Pero bakit may lakas pa rin tayong gumising sa umaga? Bakit may lakas pa rin tayong magtrabaho kahit alam nating nakakapagod, nakaka-stress ang trabaho, nakaka-stress yung boss, nakaka-stress yung mga teacher sa school? Ano yung nagtutulak sa atin para bumangon araw-araw, mga kapatid? And I believe that's already confirming the work of God. Kasi mga kapatid, nilagay ka ng ating Panginoon sa mundong ito na hindi tulog. Actually, di ba nga sa Genesis, mga kapatid, the purpose ng creation ng tao dito is to have dominion over the earth, mga kapatid. And I believe hindi hahayaan ng ating Panginoon na si Adan ay tulog para lang masabing he has dominion over the earth. Paano niya papangalanan yung mga hayop? Paano niya papangalanan yung mga halaman kung tulog siya, mga kapatid? And I believe si Adan ay may lakas na hindi galing sa kanya rin. I believe meron siyang lakas na galing din sa ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa kakaunting lakas na meron tayo dahil kahit sa kakaunting lakas na meron tayo, may isang Diyos tayo na kaya nating iangat, mga kapatid. Kaya nga, ngayon, we feel na hindi maganda yung atmosphere. I mean, if you can feel talagang parang may humihila pababa sa mga spiritual lives natin. If you feel that, mga kapatid, you just have to call God. You just have to raise your hand, Lord, I surrender everything sa inyo. Mga kapatid, ito kasi yung mahirap sa atin sa huling panahon. Kaya nating isurrender yung meron tayo, pero hindi natin kayang isurrender yung wala tayo. Sometimes we ask, Lord, wala na ako eh. Wala na rin akong gagawin. Wala akong pamasahe umattend sa service. Wala akong data para maka-attend sa Zoom meeting, kaya wala akong gagawin. But if you are going to surrender everything, even yung pagkawala, yung pagkakulang mo sa mundong ito, mga kapatid, God can already fill it up. Kaya nga, mga kapatid, ang nagko-confirm ng works of God is God. It's God Himself. Pero mga kapatid, marami siyang paraan para ma-confirm niya ang mga ginawa niya, mga kapatid. Siguro basahin natin. God was one unit at one time. Ito, makikita natin yung attributes ng ating Panginoon. Dito natin marirealize, bakit ba nangyayari sa atin to? Madali kasing sabihin na you are blessed kapag meron ka. But can you say that you are blessed kapag walang-wala ka? Can you say you're blessed kahit nadapa ka sa kasalanan? Kahit sabihin natin nagkamali ka, nawalan ka ng joy of salvation, do you still consider yourself blessed? Sabi dito, God was one unit at one time. Ayan, thank you. In that unit was attributes. And He was a Savior. By nature, He was a Savior. If there had never been a sinner, how would He ever been a Savior? Sometimes kine-question ng mga sabihin nating matatalino. Kung ang ating Panginoon ay isang mabuting Panginoon, bakit hinayaan niya ang kasalanan?
Laging ginagamit yan sa mga arguments. He couldn't save until He permitted sin. Paano nga naman tayo ililigtas kung wala naman tayo sa isang kondisyon na kailangan tayong iligtas? God is a healer. Paragraph 113. And He cannot heal unless there be somebody sick to heal. Mga kapatid, kung nakakaramdam tayo ng mga kahinaan ngayon, illnesses, even our pastor ngayon ay hindi maganda yung boses niya, it's just a sign that God is a healer. And ngayon, kino-confirm lang natin na God is a healer kasi nga meron siyang kailangang pagalingin. Do you believe that, mga kapatid? Kaya nyo ba ditong mag-testify na pinagaling ka, tapos pag tinanong ka, saan ka pinagaling? Wala. Kaya nga, mga kapatid, hindi basta-basta yung ating Panginoon, yung pamamaraan ng ating Panginoon ay hindi na natin kayang intindihin na sometimes you just have to accept it. Sabi dito, see, if there had never been a sickness, there would never been a healer. I just want to check if Sister Auring is here. Sister Aurora, nakita nyo may cancer yung kapatid. So meron siyang sickness, mga kapatid, and yet she was able to testify na magaling na siya. Mga kapatid, not even doctors can explain kung paano. Hindi nga, wala ngang gamot na ginawa si Sister Auring eh. Nakapag-travel pa nga siya from Australia to here. At siya sabi niya na pinagaling siya and she just confirmed it sa pamamaraang kaya niya. And that's how pinag-testify niya lang yung sarili niya. Tinestify niya lang yung ating Panginoon na buhay siya at pinagaling siya. Amen. Hallelujah. Alam nyo, God will always provide yung pangailangan natin bago pa tayo mangailangan. Even yung creation, mga kapatid, the story of creation, sobrang ganda ng plano ng ating Panginoon. Bago nilikha ang mga isda, nauna yung dagat. Bago nilikha yung mga hayop, yung mga land animals, ginawa muna ng ating Panginoon yung lupa. Bago pa nga ginawa ng ating Panginoon si Adan, bago siya nailabas dito sa mundong ito, bago siya na-create, mga kapatid, handa na yung mga puno na may mga prutas na parang napipitasin na lamang. Can you imagine if baliktad yung story of creation? Nauna si Adan. Sa tingin nyo magso-survive si Adan sa void? Magso-survive si Adan sa kadiliman? No, but that is not how God thinks, mga kapatid. Kaya nga, kung sa tingin nyo, ngayon pa lang nagkulang ka, mga kapatid, there is a God na hindi nagkukulang. Kung sa tingin mo may kailangan ka ngayon and I don't know what it is, it may probably be healing, it may be probably redemption, it may probably be financial provision. That just shows na ang ating Panginoon ay kayang ibigay lahat yan ngayon mismo. Kasi nga, nauna pa yung solusyon kaysa sa problema. Hindi mo kailangang magkaroon ng problema para magkaroon ng solusyon, kundi nauna na yung solusyon kaysa sa problema. Kaya nga, mga kapatid, di ba nga may saying, if there's no solution, there's no problem. And if there's a problem, there's always a solution. Kaya kung sa tingin mo, nasa isa kang situation ng buhay mo, na sa tingin mo parang wala ka ng pag-asa, that just means na may pag-asa ka. That just means that there's always a time to get up, na parang itaas mo ulit ang sarili mo, na makabangon ka ulit every time na nadadapa ka sa buhay mo. Kasi nga may Diyos tayo na buhay na kaya tayong hilain ulit, kaya tayong buhayin ulit. Mga kapatid, we are not actually speaking about physical death right now. Sometimes we speak about spiritual death or even spiritual amnesia, mga kapatid, na para bang matagal naman ako nagsuserve sa ating Panginoon, pero bakit parang walang nangyayari sa akin?
Mga kapatid, you don't question yourself na parang wala ang ating Panginoon, pero baka may pinapagawa lang siya sa'yo. And every time na nilalakaran natin yung mundong ito, mga kapatid, God is just trying to confirm something sa'yo. Ano ba ang nilagay niya sa atin? Bago pa tayo inilabas ng mga nanay natin dito. Ano bang nilagay niya sa atin na lagi nating naririnig sa ating pastors, even sa ating ibang ministers? Ano bang meron sa puso natin, mga kapatid, na nilagay ang ating Panginoon? Meron kasing binhi ng ating Panginoon na nilagay sa atin. At hindi nilagay yung binhi yun nung nabaptize ka, hindi nilagay yung binhi yun nung nakatanggap ka, hindi nung nag-testify ka, nung nag-confess ka, but no, even nung pagkapanganak mo pa lang, alam na ng ating Panginoon kung sino ka. Bago ka pa nga mag-fertilize ka dun sa sinapupunan ng nanay mo, alam na ng ating Panginoon na lalabas ka sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, sometimes we question ourselves kung karapat-dapat tayo. Sometimes, itong pag-question natin sa sarili natin, ito yung nagbablock sa atin na makamove forward. Kasi madaling makita na sinisisi natin yung iba sa pagkadapa natin. Pero ang mahirap yung hindi mo kayang tanggapin na ikaw lang naman pala yung dahilan ng pagkadapa mo. Sometimes we blame the system. Sometimes we blame politics. We blame government na ganito yung buhay ko. Sobrang corrupt kasi ng government natin kaya ganito lang yung meron ako. Pero there's always a choice, mga kapatid, to look beyond ng meron tayo. Kaya nga ito yung ginagawa ng mensahe sa atin, pinapakita sa atin, ipinapaalala sa atin kung sino ba talaga tayo. Mga kapatid, and if you believe kung sino ka ngayon, walang may kayang magpigil na makapagsamba ka sa gabing ito. Not even yung current nating situation, not even yung anxiety natin kung anong mangyari bukas. No. Kaya mong harapin lahat ng ibigay ng mundong ito. Sabi sa Matthew 7 verse 18 to 20, a good tree cannot bring forth evil fruit. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Wherefore, by their fruits you shall know them. Mga kapatid, kahit ang pinaka-bihasang farmer or bihasang magaling sa halaman, mga kapatid, kaya niyang sabihin na yung prutas na to ay ganito. Pero the only thing that will confirm that seed is the fruit, mga kapatid. Kahit ano pang sabihin sa iyo ng mundong ito, ganito ka lang eh. Pinanganak kang ganito. Pero tanggap mo na meron kang binhi. At alam mong one day yung binhing yan ay magmamature at sisibol ng isang fruit, mga kapatid. You will know kung saan ka nanggaling, mga kapatid. And I believe lahat tayo dito ay binhi ng ating Panginoon. Kasi mga kapatid, if you don't believe that, mga kapatid, you shouldn't be here. Pero wala naman ako nakita ditong umaalis sa upuan nila. Wala naman ako dito nakikitang natutulog. Kasi alam nyo, mga kapatid, sa mga sarili nyo, sometimes, ito nga yung mahirap eh, yung i-admit mo sa sarili mo na pinili ka. Why? Kasi nga, ang dami mong ginawa in your past lives, in your past years, na sometimes it's questioning your own identity kung ikaw ba ay isang Kristiyano. Pero mga kapatid, kahit ilang encouragement ang marinig natin dito, kung ikaw mismo ay hindi mo kayang tanggapin kung sino ka, mahihirapan ka talaga. Pero itong maganda dito, mga kapatid, kahit mahirapan tayo sa mundong ito, and sometimes it really happens, kapag pinili ka ng ating Panginoon, siya na mismo yung gagawa ng paraan para maalala mo at matandaan mo kung sino ka talaga. Amen, hallelujah. Do you believe that God is here, mga kapatid?
Do you believe na every time na may nangyayari sa buhay mo is just a confirmation na ang ating Diyos ay buhay sa atin? Alam niyo mga kapatid, before I continue, this past 5 months na, 5 months na kaming kasal ni Sister Zoe. Wala naman nagsasabi sa amin directly, pero ako na mismo yung nagsasabi sa sarili ko, bakit parang ang daming challenges agad? Even before the wedding, mga kapatid, ang dami naming na-experience. Hindi ko to na-testify lately kasi talagang tinatago ko po siya. Kasi there are times talaga ina-admit ko, I'm questioning myself kung karapat-dapat ba ako. Akala ko ba marriage is supposed to be a solution? And I know it is, mga kapatid. Pero bakit parang patong-patong yung pinagdadaanan namin? I think 3 bagay yun. 3 main things agad yung naging challenge namin. The first one is kahit hindi siya considered bahay talaga namin, pero we considered it as our home, nanakawan kami, mga kapatid. Meron bang bagong kasal kayong narinig na nanakawan agad in their first month? Another thing, yung sasakyan, mga kapatid. 2nd month pa lang, nasiraan na. Actually, hindi pa nga umabot ng buwan yun, mga kapatid, nasiraan na. And I keep questioning myself, pero nakita ko material na bagay lang yun. Madaling lagpasan, madaling tanggapin na baka ito may plano ang ating Panginoon. Pero yung pangatlo, mga kapatid, the most recent challenge namin is yung sa baby na hindi natuloy. Mga kapatid, may supposedly may buhay na dapat na ilalagay ang ating Panginoon. Doon talaga ako tinamaan. Doon talaga ako nag-reflect, mga kapatid, if I should continue. Pero mga kapatid, as I reflect sa sarili ko, mga kapatid, beyond emotion, beyond my comprehension, mga kapatid, ay tinanggal ko sa sarili ko yung doubt, mga kapatid. Kasi mga kapatid, marami pang probably mas marami pang challenges na pwede kaming harapin in the future, pero ang ating Panginoon is always by our side. Nawala to be honest, nawala sa isip ko na nandun pa rin yung ating Panginoon nung nangyari yung mga ganung bagay. Yes, nanakawan kami, pero meron pa rin kaming natirhan. Kaya nga nagpapasalamat kami na nakapag-stay kami dito sa church, nakapag-stay kami dun sa apartment ni Zoe, and 2 weeks from now, makakatira na kami dun sa bahay namin. Hindi ko na po lakas yun, mga kapatid. Hindi ko na nga kakayanan yun eh. Pero that's just a sign na kahit meron kang isang current situation na hindi maganda in our own physical eyes, in our own natural understanding, may isang Diyos sa likod nun, mga kapatid, na it's just pushing you to move forward, mga kapatid. And sometimes, talagang may iaalaw ng ating Panginoon yung mga ganitong bagay. Kasi, to be honest, kung ako sabihin ko, for sure may nagawa na naman akong mali, kaya meron akong pinagdadaanan. And yes, that's true. Well, nasa laman pa ako, nagkakamali pa ako, pero beyond my mistakes, mga kapatid, gusto ko kasing mag-glorify yung ating Panginoon. Gusto ko siyang maitaas sa lahat ng bagay na ginagawa ko dito. Gusto ko na ma-connect yung trabaho ko. Gusto ko na ma-connect yung ginagawa ko pa sa araw-araw sa ating Panginoon. Kasi dati, to be honest, nung single ako, career-minded lang. Gustong magpayaman, gustong magkaroon ng sahod, gustong mabili lahat ng bagay. Pero may ginagawa ang ating Panginoon na hindi kasi yan yung nais ng ating Panginoon sa atin dito. Hindi lang tayo dito binuhay ng ating Panginoon para lang bang na sa isang shopping area lang tayo na you just get what you want, you do what you want, tas at the end of the aisle, i-check out mo lang yung meron ka, mga kapatid. No. Hindi kasi dito material things yung pinapalago natin, kundi ang ating mga character. Can you imagine kung dun sa 3 challenges na yun, nag-backslide kami? There is probably a chance na mangyari yun kung mahina ka. There's probably a chance kung hindi ka pinili. Kasi tao lang tayo eh. Nanghihina rin tayo. Nagkakamali tayo. Pero ito yung maganda sa ating Panginoon. Hindi ka lang niya nilagay dito bilang isang tao.
nilagay ka dito bilang anak ng ating Panginoon. Amen, hallelujah. Do you believe that, mga kapatid? Kaya nga, in every struggle, in every trial, in every downfall, meron tayong Diyos na kaya nating kapitan. Mga kapatid, our God wants us to be perfect. Alam nyo, 3 things lang, 3 main points lang na gusto kong ma-share on how God will confirm His work sa atin. So the first part is acceptance. Alam nyo, there are a lot of stories and a lot of examples sa Bible kung paano ipinakita na hindi naman kasi ang ating Panginoon ang mag-a-accept. Kasi siya na yung salita, mga kapatid. And God wants us to accept Him. And God has many forms. Siyempre, alam natin, He comes in different forms. He comes in different offices. Pero ang bottom line nito is, kaya mo bang tanggapin ang ating Panginoon ngayon? Sabi, ito siguro familiar, Luke 1 verse 28 to 38. Sige. Alam natin yung kwento ni Mary. Isang babae, mga kapatid, na walang sabihin nating interaction sexually. And yet, sinabihan siya ng anghel na may lalabas sa kanya. May lalabas sa kanyang isang tagapagligtas, mga kapatid. Can you imagine kung hindi tinanggap ni Mary ito? And the angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. Siyempre, kung kahit naman sino siguro nung panahon ni Mary, talagang mapapaisip ko anong nangyayari. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Alam natin yung kwento nito, na may isang babaeng birhen na may lalabas sa kanyang isang tagapagligtas. At ang tagapagligtas nito ay walang iba kundi ang ating Panginoon mismo. Can you imagine kung hindi tinanggap ni Mary itong prophecy na ito, kung hindi niya tinanggap itong salita ng angel, mga kapatid? Talon tayo sa verse 38, And Mary said, Behold the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Mga kapatid, sometimes nauuna yung takot natin. Sometimes nauuna yung doubt natin. Pero mga kapatid, ang first na kailangan ng ating Panginoon sa atin is tanggapin. Pag sinabi ng ating Panginoon na pinagaling ka na niya. Tanggapin mo, mga kapatid. Tanggapin natin na tayo ay mahina and yet may isa tayong Diyos na malakas na kaya tayong bigyan ng lakas, mga kapatid. Sometimes acceptance pa lang, hirap na tayo. Sometimes hindi natin kayang tanggapin yung salita not dun sa pakikinig sa service. Kasi madali ito eh. Madaling tanggapin yung salita kapag nasa service ka. Pero mahirap tanggapin yung salita kapag nasa labas na. Paano mo nga naman ipapamuhay ang salita ng ating Panginoon kung patong-patong yung problema? Na para bang, pwede bang gawin ko muna yung pamamaraan ko bilang isang tao bago yung pamamaraan ng ating Panginoon? That is actually the first step na minsan nahihirapan tayo. God wants us to do this, pero ito yung ginagawa natin. Kasi ito yung acceptable sa ating mga paningin. Gusto ng ating Panginoon, i-offer mo kung anong meron ka. Pero hindi mo kaya kasi nga, ito na lang yung meron ka. Alam natin yung kwento sa Bible, yung widowed na nanay tsaka yung anak niya. Yun na lang yung meron silang langis at tinapay na i-offer nila, mga kapatid. Yun na lang. Hindi nila, kung hindi nila tinanggap na i-offer yun, mga kapatid, can you imagine kung anong mangyari? Pero hindi eh. Naniwala sila sa propeta na i-offer lang nila ito. And tingnan nyo kung anong nangyari. Lalo pang dumami yung blessings nila. Kaya mga kapatid, accepting God's word is sometimes the hardest. Pero kapag tinanggap mo ito yung hahawak sa'yo habang buhay.
Kasi if you accept the Word will accept you. Kasi ang salita at ang Diyos ay isa. Itong naririnig nating mensahe ay salita lamang ng ating Panginoon. Hindi ito salita, it's not even the word of it's not even the message of the prophet, but it's the message of God. Kaya kung ano man yung tinatanggap natin sa gabing ito, is we're just accepting God. And if you say amen sa naririnig nyo, you're not agreeing to me, you're not accepting yung sinasabi ko, pero ina-accept nyo yung sinabi ng ating Panginoon. Maraming pa example sa Bible, yung kay Abraham tsaka kay Sarah. Kung hindi nila tinanggap na merong lalabas kay Sarah na binhi ni Abraham, mga kapatid. Can you imagine kung baka si Ishmael lang yung maririnig natin sa Bible na kwento, pero yung pagtanggap nila sa salita ng ating Panginoon is actually the proof na may ginagawa ang ating Panginoon sa kanila. It's actually the first step na i-confirm. Paano mo nga naman i-confirm yung trabaho yung ginagawang works ng ating Panginoon sa iyo if you're not going to accept it? Kaya nga, mga kapatid, sinabi ng Bible, by their fruits you shall know them. Walang magagawa ang fruit. Lalabas siya kung sino siya, kung based sa binhi na pinanggalingan niya, mga kapatid. Hindi pwedeng sabihin ng mango seed, gusto ko maglabas ng banana. No, hindi. Hindi mo ma-alter yun, mga kapatid. Hindi rin naman pwedeng sabihin ng banana na sana sa buto ng mangganala ako nang galing. The seed and the fruit is always connected, mga kapatid. Kaya nga kapag pinili ka ng ating Panginoon, one day, lalakaran mo din yung nais ng ating Panginoon para sa iyo. Sometimes, mapapalayo ka. Sometimes, you're going to force yourself na ayoko ng pamamaraan ng ating Panginoon. And God sometimes allows it. Kaya nga merong permissive will. Pero unti-unti, mga kapatid, makikita nyo, perfect will pala ng ating Panginoon ang nais niya. Sometimes yung permissive will mo, talaga bang, para bang kung forward ang gusto ng ating Panginoon, backward ka talaga. Pero makikita mo sa dulo, ibabalik ka lang din niya sa tamang daanan. Kaya nga, mga kapatid, ngayon pa lang, kung tinatanggap nyo na yung salita ng ating Panginoon, you ask na, Lord, let your will be done. Lord, kung ito yung nais mo, na ganito lang ako, ganito yung kondisyon ko, ganito yung meron ako, at dito pa lang ay may worship na kita, masasamba na kita, Lord, maitataas kita sa ganitong kondisyon ko, then so be it. Kaysa naman nasa maling kondisyon ka, nasa para bang kondisyon na sa tingin mo, sa feeling mo blessed na blessed ka, pero hindi pala yun yung nais ng ating Panginoon sa iyo. Kaya nga, mga kapatid, it's not really a comparison kung anong meron ka. It's a comparison kung anong tinanggap mo. Baka kasi yung tinanggap nung katabi mo, a-attend lang ako kapag blessed na blessed ako. A-attend lang ako kapag si pastor yung tumatay sa likod ng pulpito, or even worse, a-attend lang ako kapag may bisita. Tapos kapag iba na, kapag youth yung nagpipreach dito, kapag medyo matanda yung nagpipreach, kapag hindi na natin gusto yung tumatayo dito, ay hindi na tayo a-attend, mga kapatid. We are not serving no man here, mga kapatid. We are serving our God. And mga kapatid, if I'm going to be honest, my God and your God is the same God, mga kapatid. Hindi siya nasa likod, mga kapatid. Hindi ko siya nasa likod at ako yung nasa harap. Ako yung nasa likod, siya yung nasa harap, mga kapatid. Hindi ko kayang itaas yung sarili ko. Wala rin naman akong may itataas sa sarili ko, kundi ang ating Panginoon lamang. Kaya nga, mga kapatid, the second point that I want to share sa inyo, pagkatapos nyo tanggapin yung salita, yes, naka-attend ka ng service, nakarinig ka, tumaas yung faith mo, puspos na puspos ka, papasok na yung pag-test sa iyo ng ating Panginoon. Job 23, verse 10. But he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold.
Alam natin yung kwento ni Job. Isang tao sa Bible na sobrang daming pinagdaanan, mga kapatid. Physically, financially, even his family left him, mga kapatid. And yet, kaya niyang purihin ang ating Panginoon. Nagkasakit siya. Nawalan siya ng ari-arian, mga kapatid. Iniwan siya ng kanyang asawa. Namatay yung mga anak niya. And yet, kaya niyang sambahin ang ating Panginoon. Sometimes, God will provide for you. Tapos makikita niya, sinasamba mo siya. Kasi nga, nag-provide siya. Pero, there are times that God will test you. And titignan niya kung kaya mo pa rin siyang sambahin. Titignan ng ating Panginoon, maulan. A-attend ka pa ba ng prayer meeting? Galing kang trabaho, pagod ka from your 8-hour job or probably 10 kung nag-overtime ka, makaka-attend ka pa ba ng prayer meeting? Ito yung mga testing ng ating Panginoon na sometimes nakakalimutan natin, pwede naman kasing next week na lang. Pwede namang sa Sunday na lang ako attend, maintindihan naman ako ng ating pastor. Yes, that's true. Maintindihan nga natin yung bawat isa, pero naiintindihan niyo ba yung nais ng ating Panginoon para sa atin? Sometimes, ito yung testing ito, kaya nga maganda to, I should come forth as gold. Alam niyo ba kung paano tinetest ang gold, mga kapatid? Hindi to para bang may machine lang na okay na, ginto na yan. Alam niyo ba, na-imagine niyo ba kung paano na nakakarakterize yung 18 karat versus 24 karat, mga kapatid? Kung paano, purity yun, mga kapatid, kung gaano ka-pure ang isang ginto. And hindi mo mapupurify ang ginto sa mga bagay na wala kang ginagawa. You purify gold through fire. Mga kapatid, iniinit ang ginto. Hinahampas ito, dinudurog ito kung kailangan man para lumabas yung mga hindi dapat parte ng gintong yun. And ang ending nun, after all this testing, after all these trials, mga kapatid, lalabas ang isang ginto na sobrang pure, na hindi mo ma-imagine na yung pala yun dati. And that is how God wants us to confirm din dito sa mundong ito. Yes, nakatanggap tayo ng revelation. Pero anong gagawin mo sa revelation na yun? Nakatanggap ka ng healing, pero hindi mo kayang tumanggap ng sakit. Hindi, masyado tayong extreme mag-isip na, yes, pinagaling ka and sa tingin mo, hindi ka na magkakasakit. So every time na magkakasakit ka, you question God. Bakit ako nagkasakit? Akala ko ba pinagaling na ako? Kaya lalong lumalala yung sitwasyon ng isang tao. Instead na tanggapin niya na lang na pinagaling siya, nag-question pa siya kung pinagaling ba talaga siya. Kaya nga, hindi ko mawala sa isip ko si Sister Auring, Sister Josephine, Sister Doris, mga nagkaroon to ng sakit na sabihin natin hindi lang siya simpleng ubot-sipon. And yet, here they are. Mga kapatid, hindi na ito gawa ng tao, hindi na ito gawa ng isang sobrang galing na doktor, kundi gawa na ito ng ating Panginoon. And God is just testing us, mga kapatid. Actually, God is not testing us para lang masiyahan siya. No, mga kapatid. God is testing us. God is squeezing something out of us. Kanina sinabi ko, ano bang nilagay sa atin ng ating Panginoon? May binhi kasi ng ating Panginoon nilagay sa atin. And in those testing, in those trials, in all those challenges, mga kapatid, lalabas kasi mula sa binhi ang isang tunay na tayo, mga kapatid. That's why, every time na may trial tayo, imbis na mapalayo tayo sa presensya ng ating Panginoon, lalo pa tayong lumapit. Do you believe na every time na nagkukulang ka, ang ating Panginoon ay handang-handa ka ng providan? Every time na meron tayo ditong iniipon, meron tayong kinokolek na mga bagay-bagay, meron tayong ina-activity for improvements and so forth. Sa tingin mo, ito na lang yung meron ako.
Pero alam mong para ito sa church, para ito sa ikagaganda ng ating service. Gusto natin maitas yung ating Panginoon. Makikita nyo, hindi mo na nga ma-explain saan nanggagaling yung mga provisions na to. Sometimes, ang kailangan lang ng ating Panginoon is ibigay mo kung anong meron ka. Sometimes, hindi na nga tithings to, hindi na nga offerings yung question dito eh. Yung oras mo, yung lakas mo, yun na nga lang yung hinihingi ng ating Panginoon sa iyo. Itong 3 hours ng gabing ito na hinihingi sa atin ng ating Panginoon, hindi pa natin maibigay. Hirap na hirap pa tayong makarinig ng salita. Sometimes, inaantok tayo. Sometimes, naiinitan tayo dahil ganito yung sitwasyon ng church. But no, God is actually just testing us right now, mga kapatid. Kaya nga natutuwa ako kanina nung nalaman kong nasira yung aircon. Dito natin malalaman kung talagang you are confirming the works of God right now. Do you believe, mga kapatid, kung nandito ka pa rin kahit pinapawisan ka na, nagugutom ka na probably, pagod yung physical na katawan mo, and yet, merong sigla yung kaluluwa natin na purihin ang ating Panginoon sa gabing ito, mga kapatid. Do you believe that God is here, mga kapatid? Kung nakikita natin yung expression ng ating Panginoon, natutuwa siya sa atin ngayon. Kasi despite all of these things na nangyayari sa mundong ito, meron siyang mga pinili na kayang panindigan yung pananampalataya nila beyond all measures, mga kapatid, beyond all conditions, beyond all situations, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sometimes yung relationship natin sa mga kapatiran natin, ito pa ngayon naghihinder sa atin eh. Malay mo, binigyan ka talaga ng kapatiran na mainitin yung ulo. Or isang kapatiran na talagang, ewan mo, hindi mo ma-explain pero naiinis ka sa kanya. Baka testing lang yun ng ating Panginoon. Ano ba yung character na minomold sa atin? Is it a character of God? Or is it character of an unbeliever, mga kapatid? If you're going to look at the stature of a perfect man, mga kapatid, faith, virtue, knowledge, sabihin natin, kayang-kaya mo yung makuha through hearing the word, mga kapatid. Pero pagdating ng temperance, pagdating ng patience, pagdating ng godliness, pagdating ng brotherly kindness, mga kapatid, paano ba tayo tinetest ng ating Panginoon? Kaya mga kapatid, marami na ang pinagdaanan tong church na to, marami na nag-bash, marami na dito nag-question sa ating pastor, marami na nag-question sa inyo kung bakit kayo nandyan, and yet here you are. You can still love that brother na nasaktan ka. You can still love that brother na nagkamali sa'yo. Because God is just testing you. At the end of the day, at the end of this life, mga kapatid, at the end of this time, mga kapatid, pagdating natin sa eternity, mga kapatid, pag-ibig na lamang ng ating Panginoon yung mararamdaman natin. Wala nang kahinaan, mga kapatid. Ibig sabihin, merong isang kondisyon in the near future na walang mahina, wala kang kaiinisan, wala kang, you're gonna think something negative out of him or out of her. Kasi it's a perfect condition. It's a perfect condition na talagang pag-ibig na lang yung mararamdaman natin, mga kapatid. And yet, ngayon pa lang na pinaprepare tayo, na tinetest tayo ng ating Panginoon, nahihirapan tayo. Iluhod na natin sa ating Panginoon kung hanggang ngayon hindi natin kayang patawarin yung mga kapatiran natin. Na sometimes, it will take communion pa para magpatawaran, communion pa para humingi ng tawad sa mga kapatirang sabihin natin na-offend natin and so forth. Why not right now you forgive your brother? Why not right now you forgive yourself? Mga kapatid, itong testing, I believe, mas lalo pa itong papalakasin sa atin na ating Panginoon, mga kapatid. Lalo lang tayo pinapalakas nito. Walang test, mga kapatid, na pinapahina tayo. Walang testing ang ating Panginoon. Sa tingin ko, pinapalayo lang mga ako ng ating Panginoon sa Kanya. No. If you are seeing it that way, mga kapatid, you ask for help sa ating Panginoon. Kasi ang nais lamang ng ating Panginoon sa atin is the best. Mga kapatid, hindi Kanya nilagay dito sa mundong ito para pahirapan, mga kapatid.
Your purpose here is to have dominion over the earth, mga kapatid. Hindi nga purpose, hindi nga plano ng ating Panginoon na ikaw ay magkasala, pero and yet, He allows it para lang maitaas natin siya at masabi natin meron tayong tagapagligtas, mga kapatid. Pero at the end of the day, if you're going to question who you are, mga kapatid, you are a child of God. You are the bride of Christ. Mga kapatid, siguro 9:20. Sige. I think kaya ko pa nang matapos before 10. Basahin natin sa message. And notice when the trials finally come. Tulungan na lamang ako ng multimedia team. And Job went through the testing. Oh, I love it. Excuse me. I'm not emotional. Amen, hallelujah. Nandito pa po ba ang bawat isa? Amen, hallelujah. Do you believe that God is here? Amen, hallelujah. Alam kong nahihirapan tayo, pero mga kapatid, may Diyos tayo na kaya nating abutin sa gabing ito, mga kapatid. If there are prayer requests, ako na lang po, Pastor. May prayer request po kayo, you just send it to me. Sige, let's continue. Oh, I love it. Excuse me. I'm not emotional, but I just get to feeling good. I love it. Testing. God testing His children. Don't you love it? Every trial in the testing, proving ground, this is a testing time. God testing His people, getting them ready. Sabi, but before you buy a team of horses, you go out and test them, check them, let them pull a while, run them, see if they're wind broken, got lemons in their nose, and so forth. You didn't know you put lemons in the nose for a wind broken horse. Talon tayo sa paragraph 26. Now the testing, Job went on the test block for God. He hadn't sinned. They said he had sinned, but he didn't. Why did he know he hadn't sinned? He know he come the only way there was to come, through the shed blood. He made a sacrifice. Alam natin yung kwento ni Job. He confessed his sins upon the basis of the shed blood. He knowed he was justified in the sight of God. Kaya nga, kung tatanungin natin, saan nakukuha ni Job yung lakas niya na purihin ang ating Panginoon despite all the things na nangyari sa kanya? No matter what anybody said, he knew he was just because he was justified by his faith in God's provided sacrifice. He believed it all right. Tuloy natin. And when the testings come, it proved out to be true. God took everything He had. He took His children, killed all them, took all of His cattle and sheep, camels, killed all of them, done everything, and broke His own body out. I think naman wala naman tayo dito sa ganitong sitwasyon na talagang namatayan ka, nawalan ka ng ari-arian. Pero mga kapatid, this is just an example ng ating Panginoon na siya ay isang pinili ng ating Panginoon, and sometimes inisip natin na sa ganito pa lang yung nararamdaman natin, hindi na natin kayang bumangon, mga kapatid. Hindi na natin kayang mag-worship. Sometimes yung problems natin, maliit lang. Maliit lang yan sa ating Panginoon. Pero tayo mismo nahihirapan na, mga kapatid. Pero ito yung maganda dito, but He still loved the Lord. Do you love the Lord, mga kapatid? Do you believe that itong nararamdaman nating lakas ay galing lamang din sa lakas ng ating Panginoon? Kung mahal niyo yung ating Panginoon right now, sabi nga, hindi ko na mabasahin sa message, even kapag dumating sa point na sa help mapunta ang ating propeta, He will still love our Lord, mga kapatid. If you ever, in the future, dumating ka sa isang sitwasyon na hindi mo matanggap-tanggap at sobrang pangit na ito, mga kapatid, kung kaya mo pa rin ibigin ang ating Panginoon na sa ganong sitwasyon, mga kapatid, kayang-kaya kanyang ibalik sa tamang daan, mga kapatid. Because He had come God's way and had made connections with God. Kaya nga, mga kapatid, kanina, yung acceptance, mga kapatid, hindi lang basta tanggapin mo yung salita, mga kapatid. Hayaan mo ring itest ka ng ating Panginoon. Huwag kang lumayo sa challenges, mga kapatid. Huwag kang lumayo sa responsibility mo bilang isang Kristiyano dito.
Hindi porket nakatanggap tayo, itatago na lang natin sa sarili natin. Instead na maging encouragement pa tayo sa mga kapatiran nating may hina, ilalo pa natin silang pinapahirapan. No, mga kapatid. That's not how God wants you to be. And if talagang mayroon talagang testing na nangyayari sa kapatiran mo at nakikita mo na hihirapan siya, you must be a helping hand. Kasi isang katawan lamang tayo dito. At lahat ng parte sa katawan ng ating Panginoon ay konektado. Walang floating dito, mga kapatid. Kahit yung kamay konektado siya sa paa, yung paa konektado sa kamay. And if you believe that you are part of the body of God, and if you believe yung katabi nyo ay parte din ng katawan ng ating Panginoon, tayo lang din ang magkakasama sa dulo, mga kapatid. You help each one in what way you can. Hindi porket tulong financially, probably oras mo lang. Mapakinggan mo lang yung kapatid mo na may pinagdadaanan. Baka yun lang yung kailangan niya. Hindi mo kailangang sermonan, mga kapatid. Baka nga lang makinig ka lang sa pinagdadaanan niya. And sometimes, I learned that, mga kapatid, sometimes kapag si sister wife ay may mga talaga pinagdadaanan, instead na labanan ko yung nararamdaman niya, I just listen. And sometimes listening is even important than talking. Kasi sometimes nauna yung reaction natin sa situation kaysa yung pakikinig natin sa ating Panginoon na kaya ka nga nandiyan sa sitwasyon na yan kasi may gusto siyang ipakita. This coming I think next week, darating yung ministerial. Marami na namang pinag-iipunan, marami na namang challenges. Instead na maging reactive tayo, let's see the purpose kung bakit ba may mga ganitong bagay. Instead na magkagulo tayo, sabihin natin mag-branch out tayo, sabihin natin iba-iba yung iniisip natin. Why not be united in one faith, mga kapatid? Why not be united with one purpose, mga kapatid? Kung meron tayong, may darating na youth camp, may darating na mga conventions and all, why not instead na mag-iba-iba tayo ng iniisip, pagsamahin natin yung mga differences natin. Kasi, mga kapatid, lahat ng ginagawa natin sa mundong ito ay may purpose, mga kapatid. Hindi tayo dito nagpapataasan. Hindi tayo dito nagpapagalingan, mga kapatid. Alam nyo, sabay-sabay tayong mararapture. Kaya wala kang karapatan na itaas mo yung sarili mo at ibaba mo yung kapatiran mo. Kasi at the end of the day, sabay-sabay lang tayong iangat ng ating Panginoon. Lahat tayo dito nagkamali. Lahat tayo dito, sabihin natin, wala sa perfect condition, mga kapatid. But we are just accepting one God. We are accepting the same God, mga kapatid. Kaya nga, if you have connection sa ating Panginoon and you cannot connect sa ating kapatiran, sabi nga, mga kapatid, sa Bible, how can you love God and you cannot love your brothers and sisters, mga kapatid? Kaya nga, the last point, mga kapatid, kanina nagsimula ako sa faith. And right now, my last point, siguro bago ko po kayo patayuin, as we sing, Salamat Panginoon, is you live the Word, mga kapatid. Kailangan mong ipamuhay yung salita. Hindi mo lang siya narinig, hindi mo lang siya naintindihan, mga kapatid. Kaya nga, di ba, mga kapatid, hindi lang dapat basta sa isip natin magstay yung salita ng ating Panginoon kasi this is the greatest battlefield, mga kapatid. Nandito yung laban eh. So, ibig sabihin, sometimes may mga araw na mali yung decision mo. Sometimes may mga araw na natatalo yung puting aso, mga kapatid. Kaya nga hindi dapat dito nagsistay yung salita ng ating Panginoon, kundi sa mga puso natin. So, kundi sa kaluluwa natin, mga kapatid. Ang kumakain ng salita ng ating Panginoon ay mga kaluluwa natin. Not your intellectual mind, not your intellectual capacity na yes, umaattend kang service para lalong lumalim yung kaalaman mo, lalong lumalim yung knowledge mo sa mensahe. No, that's not the purpose of the Word, mga kapatid. The purpose of the Word of God is for you to receive the life, mga kapatid, sa bawat salita na naririnig natin. And sometimes, nahihirapan tayo kasi nga, ang dami na ng alam natin eh. At sometimes, naki-question na natin yung salita kasi ang dami nating knowledge talaga. Sabi nga sa Bible, knowledge shall increase eh. Pero mga kapatid, beyond knowledge, there is a Word of God. Sabi sa 1 Corinthians 13:8 verses 12,
charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, mga kapatid, it shall vanish away. Kaya nga, di ba nga mga kapatid, sometimes in our physical body, kapag matanda ka na, kapag tumatanda ka na, sometimes nakakalimutan na natin eh. Kasi nga, tumatanda na. Yung brain cells natin, nauubos na, yung neurons natin, humihina na yung effectiveness niya. Kaya hindi mo dapat hayaan na magstay yung salita ng ating Panginoon sa isip lamang. Kailangan mahulog to sa puso natin at maipamuhay natin. Ang paghinga natin, mga kapatid, do you believe na iniisip niyo pa nahihinga kayo? No. Involuntary na to. Hindi mo na kailangang isipin kung kailangan ko bang huminga ngayon. You just know na kailangan mong huminga para mag-survive, mga kapatid. And that's how we must be sa salita ng ating Panginoon. Hindi mo kailangang isipin, no, gagawin ko ba itong tamang to? Kailangan bang i-process pa ito ng utak natin? Kung ito yung salita ng ating Panginoon at nahulog ito sa puso natin, one day, ipapamuhay mo na lang yan ng hindi mo na iniisip. Even yung temperance, sometimes ina-analyze pa natin eh. Sometimes, tinitignan natin kung kailan ba tayo dapat mag-react, kung ano ba yung dapat reaction natin. Pero one day, kapag naipamuhay nyo yung salita, yung temperance mismo, kusa na lang lalabas yan. Yung patience, kusa na lang lalabas yan. Yung godliness, kusa na lang lalabas yan na para bang hindi mo na malaya na ikaw na pala binago ng ating Panginoon. Amen, hallelujah. Ganun dapat yung sinasabi ng ating Panginoon na ipamuhay mo ang salita. Tuloy natin yung Bible verse. For we know in part and we prophesy in part, but when that which is perfect is come. Mga kapatid, I think nasabi ko to sa Bulacan, and lately ko lang na-realize, itong perfect na to, itong pinag-usapan sa verse 10, mga kapatid, dumating na to. Huwag nating sabihin na in the near future pa darating ang ating Panginoon. Our God is here, mga kapatid, and He is the perfect na dumating sa atin. Mga kapatid, and then that which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child, mga kapatid. Sometimes, dumadaan tayo sa pagkabata, pero hindi ka pwede magstay na isa kang bata lang, mga kapatid. You have to be mature. Hindi ka binigyan ng salita ng ating Panginoon para maging isang immature na Kristiyano, mga kapatid. That petty things lamang, magbabackslide ka na, petty things pa lamang, hindi ka na makapag-attend ng church kasi ganito, ganyan, maraming rason. No. That's not how it must be. But when I became a man, ibig sabihin, talagang magiging matured tayo na Kristiyano, mga kapatid. Maybe not now, maybe not tomorrow, pero there is a time na magmamature ang mga Kristiyano. And you just have to pray. Na sana, Lord, kung pwedeng ngayon pa lang, gawin mo na akong mature na Kristiyano na hindi ako matitisod at hindi rin ako maging isang katitusuran. I put away childish things. Mga bagay na pang bata lamang, pang baby lamang, hindi kaya tumanggap ng mga matitigas na mensahe. Gusto lang encouragement. Everyday na lang encouragement. Pero pagdating ng challenges, hindi mo na ma-encourage. Mga kapatid, that's not how God is testing us. That is not how God wants us to accept the word, mga kapatid. If God wants to confirm His word sa atin, mga kapatid, may gagawin siya sa atin. Tuloy natin. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even also I am known. Mga kapatid, ang pag-ibig ng ating Panginoon, ito yung dulo, mga kapatid. Ito yung capstone. This last stage, mga kapatid, ito actually yung makakasama natin sa eternity. Naalala niyo yung kwento ng ating propeta, beyond the curtain of time? Anong naramdaman niya doon? Naramdaman niya ba doon yung knowledge? No. Naramdaman niya ba doon yung virtue? No. Hindi nga yun yung pag-explain niya eh. Ang sinabi lang ng ating propeta, beyond the curtain of time, is perfect love, mga kapatid. And you cannot explain perfect love sa nararamdaman nyo ngayon. Kasi mga kapatid, paglabas natin dito, sa tingin nyo, may pag-ibig pa ba sa labas? Sobrang dami na pong nangyayari ngayon. Sobrang daming mga trahedya. If you're going to look at the current events, mga kapatid, mga eroplanong bumabagsak na hindi natin maintindihan. Politics are getting worse.
Health is getting worse. The nature is groaning. Sa tingin nyo, nakikita nyo yung pag-ibig dyan. But, mga kapatid, yung pag-ibig ng ating Panginoon pa lamang ay nandito. Nandito sa mga pinili niya, mga kapatid. At itong pag-ibig na ito, hindi ito yung pag-ibig na ordinaryo. Ito yung, hindi ito pag-ibig na ngayon ramdam mo, bukas hindi, mga kapatid. Ito yung pag-ibig na hanggang sa eternity mararamdaman mo. Kasi ito lang yung kailangan natin eh. Kanina nagsimula ako sa faith, mga kapatid. Yes, it's true. We need faith right now. Kung nanghihina tayo, ask for help. Ask na palakasin ng ating Panginoon pananampalataya natin. Pero kulang yan kung hindi natin mararamdaman yung pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya, and I hope, kung isasama nyo sa prayers nyo, kada gabi, na maramdaman natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Last message, kung na siguro ito, siguro let's all stand. Sa message na Hebrews chapter 5 and 6, Paul said, I could speak with tongue like men and angels. That's both the tongues that is understood and the tongues that cannot be understood, has to be interpreted. I am nothing, sabi ni Paul, mga kapatid. Though I have the gift of knowledge and understand all the wisdom of God. Kahit na ano pa yung naabot ni Paul, mga kapatid, kinukonsider niyang nothing siya kung wala ito. Can explain the Bible from tie her together, I am nothing. Don't do much good to go to school then, does it? To learn the Bible. Though I have faith that I can move mountains, healing campaigns don't mean very much then, does it? I am nothing, though I give my body to be burnt as a sacrifice. Kahit na isakripisyo ni Paul yung sarili niya, baliwala ito. Oh, they say that man is religious, but he's nothing. Paul said, never become nothing. Sabi dito, tuloy natin sa paragraph 133, where there is tongues, they shall cease. Where is prophecies, it shall fail. Where there is all these other things will fail. But when that which is perfect is come. Ano ba itong dumating sa huling panahon, mga kapatid, na perfect? That which is in part will be done away with. See that perfect. What is perfect, mga kapatid? It's love. What is love? God. That's why God is love. At huwag niyong sabihin na hindi perfect yung pag-ibig ng ating Panginoon. Kasi if you're going to think about it, sino ba sa atin yung may kayang ibigay yung buhay niya para sa iba? Sino ba ditong kayang ipako yung kanyang sarili para sa kasalanan na hindi naman niya ginawa, mga kapatid? That's how perfect the love of God para sa mga pinili niya, mga kapatid. God, let us lay aside all these little dead works and ordinance and go on to perfection. Mga kapatid, we just have to receive the love of God sa gabing ito. Itong pag-ibig ng ating Panginoon, ito yung magbibigay ng lakas sa atin na magpatuloy pa. One day, pagdating natin, makikita na lang natin may kakatok yung mga naunang magpahinga. And it's going to be a sign na tayo ay kukunin na ng ating Panginoon. At ang mararamdaman lang natin dun, mga kapatid, ang pag-ibig ng ating Panginoon. You see it? We're perfected through Christ. Mga kapatid, ang pag-ibig ng ating Panginoon ay mapa sa atin sana, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Siguro before I pray, let's sing Salamat, Panginoon. One prayer request lang from okay. Brother Dandel, prayer request para sa kagalingan ni Pastor June. And I believe pinagaling na ang ating pastor. And I believe itong kagalingan na ito, kaya natin kunin ito ngayon mismo. Even kung meron pa pong ibang nangangailangan ng kagalingan, if there are prayers for healing in all forms, mga kapatid, you can claim it right now. Kung meron pa pong mga prayer request, you can send it.
as we worship our Lord. Alam niyo mga kapatid, sa lahat na nangyari sa buhay natin dito, sometimes thanking God, yung pagpapasalamat natin sa ating Panginoon, nakakalimutan natin. Sometimes we forget na mag-pray kapag kumakain tayo. Nakakalimutan natin magpasalamat, may nakakain pa tayo. Kahit sa lagi ting sinasabing ang dami nating kailangan bayaran, pero at the end of the day, pag tinanong mo yung family mo, nakakain ba kayo? Yes. Sometimes nakakalimutan nating magpasalamat sa ating Panginoon. Sa isang linggo ba, nagkasakit ka? Ay, hindi eh. Naalala mo ba yung Panginoon natin? Naalala mo ba na may isang Panginoon na hindi ka niya pababayaan? Kaya nga, ito yung kulang. Kaya nga ang Laodicea bulag, di ba? Pero tayo mga kapatid, hindi tayo bulag. Meron sa ating ibinigay ang ating Panginoon. At hanggang ngayon, hawak natin ito. At dahil doon, kaya nating magpasalamat at magpuri sa Kanya. Amen. Hallelujah. Let's worship Him. Oh, let's worship Him. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukubli maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay na katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Amen. Hallelujah. Bawat sandali sa habang buhay ay mananatili. Let's worship Him. Let's give Him all the glory ngayon, mga kapatid. Let's feel the presence of our Lord. Pasalamatan natin siya sa lahat ng bagay, mga kapatid. Sa dilim ng gabi, sandigang matibay ang
landas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon. Lord, as we pray, we thank you, Lord, for everything. Sinabi niyo, Lord, sa Bible, in everything we give thanks. We must give thanks. Even sa aming kahinaan, Lord, nagpapasalamat kami na kami may hina dahil kaya mo kaming palakasin, Lord God. Lord, we thank you, Lord, for humbling us, giving us humbling experience. Dahil alam namin, Lord, na ayaw niyo, Lord, na kami ay madapa lamang sa aming mga sariling kaalaman, Lord. Ayaw niyo, Lord, na kami ay mapahamak, Lord, dahil naitataas na namin ang aming sarili, Lord God. We thank you, Lord, for everything, Lord. Kung kailangan nyo kaming ibaba, Lord, kung kailangan nyo kaming paluin, Lord, kung kailangan nyo kaming bigyan ng isang sitwasyon na kami ay magiging humble, Lord, at karapat-dapat, Lord, we ask for it tonight, Lord. Hindi namin questionin, Lord, ang mga nangyayari sa buhay namin, bagkus magpapasalamat kami, Lord, dahil hindi ka pumili ng mga ordinaryong tao lamang, kundi mga pinili niyo, Lord, before the foundation of the world, Lord. We thank you, Lord, for the strength. We thank you, Lord, for the faith, Lord, kung kami ay nakukulangan na. We thank you, Lord, for the healing, Lord, of our pastor, Lord. We can claim the healing right now bago pa dumating, Lord, ang mga sakit, Lord, ay handa na ang kagalingan, Lord. Hindi ito hinihingi sa mga doktor, hindi ito hinihingi sa mga reseta ng gamot, kundi sa aming Panginoon lamang, Lord, na nanggaling ang kagalingan, Lord. Financial provisions, Lord, we claim kung may mga nangangailangan, Lord, because lahat kami, Lord, ay nangangailangan. Handa na ang lahat, Lord. Handa na. Bukas na, Lord, ang kaharian nyo, Lord, para i-provide ang pangangailangan namin, Lord. We just have to accept the word right now. We just have to testify na buhay ka, Lord, sa aming puso. Oh, Lord God, your word in us, Lord. Tulungan nyo lamang kami, Lord, na hindi ito magstay sa aming mga intellectual na kaisipan, Lord. But we want the word in our hearts, Lord. We want to be one with the word. We want, Lord, na pagsamahin ang aming kaluluwa, Lord, sa inyong salita, Lord. Because one day, the Spirit and the bride should say, come. Isang salita na lamang, Lord, ng aming bibig. Kasi dahil pag-iisahin niyo, Lord, ang Holy Spirit at ang binobya niyo, Lord God. And we want to be part of that. We claim we are part of your eternal body, Lord God. Lord, may mga prayers pa, Lord. I may not know it, but they know it in their hearts, Lord. Kung hindi nila alam kung anong ipapanalangin nila, Lord, you reveal to us kung anong kailangan namin, Lord. Hindi namin nais maging bulag sa huling panahon, Lord.
Lord, reveal to us kung anong kailangan namin. Reveal to us na kami ay hindi mga tao na kaya ng buhatin ng kanilang mga sarili, Lord God. We just want you, Lord. We need you, Lord, in all the days of our lives, Lord. Humble us, Lord. Give us the strength, Lord God. Dahil pag-ibig niyo lamang, Lord, ang nagbibigay sa amin ng lakas na magpatuloy, Lord God. Lord, kung meron ditong nakakaramdam ng pagkawala ng joy of salvation nila dahil dumating, Lord, sa isang sitwasyon, Lord, na nadapa, Lord, na nanghina, na nanlamig, Lord God, you can restore it right now. Lord, lahat kami dito ay may pag-asa. At ang pag-asang ito ay hindi namin makukuha sa kung sino man, kundi sa inyo lamang, Lord God. Provide us your grace, Lord. Your mercy, Lord God, ay bukas pa. Ang inyong biyaya, Lord, ay sapat sa amin, Lord. Umaapaw ang inyong biyaya. Umaapaw, Lord, ang inyong provision sa amin. We just have to claim it. We just have to confirm sa aming mga sarili na kami ay karapat-dapat, Lord God. Lord, help us. Lord, we want to worship you. Lord, madakila ka hanggang sa inyong pagdating, Lord God. We ask this in your mighty name, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So, awitin natin ulit sa chorus. At sa kabiguan, sa pagluha ng puso nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Amen, amen. Thank you, Lord Jesus. Minsan papalakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Alam ko, pinagpala tayo ng ating Panginoon. God bless Brother Aaron. And God bless everyone. And maaari na tayong makupo. Amen. Hallelujah. Dadako na tayo sa tithes and offering. Awitan natin yung The Windows of Heaven. Amen. Windows of heaven Are open, the blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart, since Jesus made everything right. I gave him my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy tonight. The windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart, since Jesus made it
everything right. I gave him my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy tonight. Tonight. Amen, amen. Wala naman siguro announcement, no? Wala naman tayong bisita sa Sunday. Wala naman po, Pastor, no? Wala naman pong bisita sa Sunday. Wala naman po. Amen. Siguro, tinatawagan ko si Brother Mike Kylo para sa closing prayer. Tayo na po tayo, mga kapatid. Amen. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa mapagpalang gabing ito. Pinagkaloob mo po sa amin, sa mga salita mo na aming narinig, Lord. Nagpapasalamat kami. Naniniwala kami na lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang iyong mga salita ay mananatili magpakailanman. And you always confirm your word, Panginoon. At ang mga gawa mo, Panginoon, pinatutunayan mo, Panginoon, na mananatili kang tapat kahit kami, Panginoon, ay may mga pagkakataong hindi nagiging tapat sa iyo, Lord God. Salamat, Lord. May mga bagay na nangyayari sa buhay namin na sometimes hindi namin maintindihan, hindi namin maunawaan kung bakit nangyayari ang mga bagay na yon. But all these things are just for our own good, Panginoon, because we love you, Lord God, at ikaw po ang unang umibig sa amin, Lord God. You just want us to be more closer to you, Panginoon, sa mga panahong nakakalimot din kami, Panginoon. Ikaw po ang palaging nagpapaalala sa amin. Maraming salamat, Lord, sa kalakasang natanggap namin sa pakikinig ng iyong salita. Lord God, ikaw po ang patuloy na mag-bless sa ginamit mo po upang magpahayag ng iyong salita sa amin pong kapatid. Brother Aaron, Panginoon, ikaw na po ang magbalik ng kalakasang nawala sa kanya. Ikaw na rin po ang mag-provide sa lahat ng mga pangangailangan niya. Salamat po, Lord, sa buhay na pinagkaloob mo po sa kanya, sa po ng kanyang buong pamilya, Lord God. Ikaw na rin po, Panginoon, ang mag-ingat sa kanya, saan man po siya magtungo, Lord. Ilayo mo po sa anumang disgrasya at kapahamakan. Maraming salamat po na kahit sa kanyang kabataan pa rin, Lord God, ay ikaw po ang patuloy na gumagamit sa kanya. Pagpalain mo po siya along with Sister Zoe na kanyang may bahay, Lord, at ikaw na po mag-provide ng mga desires ng kanilang puso, Panginoon, at alam ko pong all these things will be for your glory, Lord God. Maraming salamat, Lord, maging sa ginamit mo po na mag-MC at song lead sa gabing ito, Brother Danrel, Lord, ikaw na po ang magpala din sa kanya, maging sa kanyang buhay, at sa lahat po ng pangailangan. Salamat po sa kanyang buhay at sa kanyang ministry, at maging ang kanyang mga mahal sa buhay, pagpalain mo rin po. Salamat also, Lord, sa music ministry team, maging sa multimedia team na ginagamit mo po, Lord God, upang mag-operate ang gift at makinabang ang buong iglesia. Sa mga kapatid po namin na nasa live Zoom meeting ngayon, hindi mo namin makapiling physically, Lord, alam ko pong ikaw pa rin po ang nag-extend ng pagpapala upang mabless po ang kanilang mga buhay, Lord. Salamat po muli, aming Ama. Ikaw po ang magpagaling din po sa aming pastor, sa kanyang nararamdaman, kung ano man po ang kailangan, Lord. Ikaw na po ang magbigay po ng kagalingan. Sa lahat po ng mga kanyang pinupuntahan, ikaw rin po ang patuloy na mag-ingat sa kanya palagi, magbigay ng maayos na kalusugan, at kung ano man ang mga pagkukulang, Lord, ikaw na po ang magpatawad at magpuno, Panginoon, sampu po sa kanyang buong pamilya at mga mahal sa buhay. In this whole church, Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming buhay, sa mga nangyayari sa paligid. Naniniwala kami na maikli na lang po ang panahon, and we are just redeeming the time na pinagkaloob mo sa amin. We never know, Panginoon, kung hanggang saan ang pinagkatiwala mo po sa amin. But as long as we have this life, Lord, nais naming ibalik sa iyo, Lord, at ipagpasalamat sa iyo palagi, Lord God, at ipamuhay ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Narito rin po ang tithes and offering, church building fund, mission fund, Lord, sa mga halagang
nadala po ng iyong mga anak sa harapan. Ikaw na po ang magbasbas nito at patuloy lang po magamit sa paglago pa ng gawain, Panginoon. Sa mga kamay, Lord, na ginamit mo, ikaw rin po ang magbalik ng pagpapala. Ikaw po ang masigit na nakakaalam ng pangangailangan ng bawat isa sa amin. Ikaw lang po ang patuloy namin laging unahin, Panginoon. And all these things that we need will just follow, Panginoon, na i-provide mo po sa amin. Salamat po muli, aming Ama, sa pagtatapos po ng gawain. Kung may pagkain po pagsasalusaluhan, ikaw na rin po ang magbasbas ng mga pagkain ito, maging kalakasan po ng aming mga physical na katawan na po magamit lang po sa paglilingkod palagi sa iyo, Lord. Salamat, Lord. Maging sa paghiwa-hiwalay namin, Lord, ikaw na rin po ang mag-iingat sa amin, makabiyahe po kami ng ligtas at makarating sa aming mga tahanan at mga patutunguhan ng mapayapa, Panginoon. Baunin namin, Lord, ang mga salita mong aming narinig, Lord. Bulay-bulayin namin ito at maging kalakasan namin palagi, Lord. Sa'yo namin, Lord, binabalik lahat ng papuri at pasalamat sa tanging dakila at makapangyarihang pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen.